IndieG Episode 3. Ang pag-uusapan natin na yan, Gris. At kasama ko ngayon, si Bonbon. Bonbon, kumusta? Ito yung Dre pa. Hello. Oh, sakit lang. Okay. Sorry. Okay lang. First time. Okay lang, go. Nakaipit ka ngayon, girly ka ngayon? Hindi, Lods. Yung bangs ko kasi mahaba na gumaganon eh. Nipitan. Balita. Kamusta? Oh. Dito ka ba? Saan ka ba? Okay lang naman. Although, these days may kinakaadikan ako. Tao? Or ano? Ano bang? Substance? Or Hindi. Survival show siya sa Korea. Although tapos na siya. Tapos pinaulit-ulit ko lang yung mga episodes. Ang nakakatuwa kasi, may Pilipino doon na contestant, si JL. Kasabayan siya nag-training ng SB19. Tapos, up until now, nasa fever ako. Tapos, before tayo maupo rito, pinapanood ko yung mga videos nila, yung mga fan cam. Anong show yan? Oo, ano show to? Universe League. Ano siya, SBS na K-pop debut program. Okay. Yung parang kunwari yung sa Twice, yung minor major ba yan? Parang ganyan? Oo, parang ganon. Tapos, top 1 dun yung Pinoy na si JL. Ang galing niya, sobra. Para siyang anak ko. Tapos, proud ako nung nanalo siyang top 1. Lalaki, babae? Lalaki. Magde-debut na sila this year. Okay. For boy group ito? Boy group. 9 sila lahat. Oh, nice. Sorry kung medyo sabaw ako kasi yung brain ko ngayon nandun. Okay lang. Pero goods lang naman. All goods. Yun lang ang update. Nice. Ayun nga, sabi ni Bonbon, hindi lang siya yung kasama ko dito. Kasama ko din si Dre. Okay naman. Medyo nagre-recover siya sakit. Kaya medyo iba yung boses ko ngayon if napapansin mo. Mga listeners natin. Nag-inom pa tayo kagabi. Nag-inom ka rin ba kagabi? Nice. Pero, hindi malamig. Hindi malamig. Ayun ang doon. Napapansin mo ba, Dre? Napapansin ko siya sa'yo, pero parang mini-mirror ko yung sarili ko sa'yo pagdating sa mga ganyang bagay. Parang tayo pag meron tayong bisyo, gin-justify natin, no, yung mga ganap. Yung parang mga... Oo. Nakiinom. Okay, may sakit yun na lamunan. Hindi naman malamig. Okay lang ito, parang ganyan. Kasi, yung kagabi, hindi dapat ako iinom, pero niyaya kasi ako ni Norbin, bini-A niya ako. Bawal pa ako kasi dapat, 1 week pa. Kaso, isang araw na lang naman eh. Parang isang araw at kalahati na lang. Parang okay na rin yun, di tapos, di ba? Parang, di naman siguro masama yun. Kumbaga, parang, goods na yun. So, nag-inom kami kagabi, guys. Kung hindi kayo familiar, minsan kami, Discord, inuman kami. Mga random kanap lang. So, kagabi nangyari yun. And, meron din akong realization. Hindi ko siya isasuggest, hindi ko rin siya parang i-recommend. Ang ininom ko kagabi, soju. Soju na yung normal lang. Yung original yata yan or kung ano man. Tapos, ang chaser ko is Cobra. So, wala akong hangover. Okay yung gising ko. Tapos parang, nung nagising na ako, parang okay, kakain ako, normal na naganap. Tapos biglang bumagsak yung katawan ko after mga ilang oras. Parang nawala yung epekto ng Cobra. Pero good shit, pero wag niyong gawin yan. Pero maliban doon, Dre, salamat sa pag-o ng itong episode recording kahit medyo hindi okay yung lalamunan mo. Mabilis lang muna na kwentuhan kasi yung Gris, yung game na yung i-discuss namin ngayon, I think mabilis lang yung discussion. I'm not sure. Depende sa mga, kung meron man talking point sila Bonbon tsaka sila Dre. Ako meron akong talking point na prepare. So, ganun yung tansya ko. Pero curious lang muna ako malaman kung ano yung mga games na nilalaro nyo ngayon. Kasi, for transparency guys, last recording na namin to as a group. Kasi nagpopondo na ako ng episode tapos para preparation sa
sa Wilds para at least mga ilang weeks kahit hindi kami mag-record, tuloy-tuloy yung labas ng episodes every Monday. So, ito yung last namin. Hindi ko alam kung kailan ulit kami mag-record, siguro pag natapos na namin yung Monster Hunter Wilds, yung main story. Hindi ko alam. Let's see. Pero yun, Bon, ano yung games na nilalaro mo ngayon? Patapos na ako ng FF7 remake. Like isang chapter na lang. Kaso medyo tinamaan ako ng katamaran. Bakit? Climax na yun na. Oo nga eh. Ano tawag niyan? Para kasing natagalan ako dun sa questline. Parang paulit-ulit yung habulan. So, hinold ko muna. Tapos kasi may beta test din this week. So, yun yung nilaro ko kahapon pati kanina. Beta test ng Testing Wilds? lang. Ng Wilds. Monster Hunter Wilds. Kamusta yung yung improvement from the last na, di ba ginawa natin ng episode, yun yung first impression. Kamusta yung glaring ba yung improvement? Totally jump from the previous build na testing natin? Siguro kasi nag-upgrade ako ng PC. Wow. Kaya hoy, hindi wait lang ha. Ang talking point ko kasi dito, medyo anti-poor na yung Monster Hunter. Kasi kung lower end nga yung graphics card mo, hindi mo siya ma-appreciate. Nung nalaro ko siya ng gamit yung upgraded ko na GPU. Anong GPU yan? 4070. Mga magkano yun? Sinabi ko na yung presyo Okay, sige. 48K lang to. Okay. Hindi siya yung high-end na 4070. Budget. So, budget PS5 na yun sobra pa. Magagamit yung sa trabaho, Lods. Charing. Hindi, pero Okay. tinry ko kasi yung NVIDIA DLSS pati yung AI na frame generation. Basta yun, in addition yun sa mga 40 series na graphics card. Ang ganda. Doon ko siya talagang na-appreciate na deserving to maging successor talaga ng Monster Hunter World. And doon ko rin naisip na parang ang pangit naman if yung mga susunod na games kailangan high-end na din yung PC mo kasi paano yung mga walang capacity mag-upgrade, di nila ma-experience yung saya na na-experience ko nung nilaro ko siya first hand. Hindi ba siya wala ba siya yung parang middle ground na parang serviceable pa rin kahit gantong tier ng PC? Or yung sinasabi mo ba is more on parang pag sinagad mo yung yung mga sliders na parang high quality, parang ganyan? Meron pwede naman kasi 'di ba dati nalaro ko siya dun sa parang 3050 ko na medyo mid-tier lang yun na graphics card Pero yung ganda kasi ng Wilds nasa graphics, nasa FX. So para ma-appreciate mo siya fully, kailangan kitang-kita at na-experience mo yung mga effects na ino-offer nung environment. Kasi yun yung highlight niya yung kapag nag-e-explore ka, may makikita kang monster, tapos biglang, may quest ka na agad. Ganun yung nangyari sa akin kanina. Hinahunt ko si Gypceros. Tapos nag-explore lang ako nun sa map. Nung na-meet ko siya, automatic, na-add sa akin yung quest. Tapos dun ko nakita yung mga mechanics ng power struggle, yung mga ganun. Na-appreciate ko talaga yung environment and feeling ko yun yung selling point ng Wilds. Nice. Di ko alam kung hindi ko pa ulit kasi siya na-try. So wala akong parang sold na rin kasi ako. Parang na ako regardless kung ano man magiging final output netong game in terms of performance, wala rin naman akong choice kasi nasa PlayStation ako na platform. So kung paano na lang nila i-optimize yung game para okay siya at least na experience. Nandun na ako. Wala namang option to upgrade sa PS5 Yung ang lang is tawag dito for Pro. Pero I don't think na parang okay siya for me para doon kasi hindi katulad ng sinasabi ni Bon, hindi ko lang alam kung totoo 'yun. Nag-upgrade siya para sa trabaho niya rin, right? Sa PS5 mag-upgrade ka para sa Pro, doon mo lang naman gagamitin yun para sa gaming. So medyo hassle. Pero let's see, sana okay, sana optimized pa rin. Kasi yung Wilds okay naman yun. Wilds yung world, doon nilaro ko siya sa based
base PS4 pa yun, okay lang for me, at least for me pero hindi pa kasi ako masyadong mulat dun sa mga sa mga frames ganyan, sa graphics etc. Pero let's see, super excited. Isang linggo na lang, tama ba, isang linggo, next Friday na lalabas na yan. So looking forward sa Wilds. Ikaw naman, Ray, anong games na pinagkakaabalan mo ngayon? Ano pa rin? Kingdom Come Deliverance. Nice. Ano na to, sir? Nasa Baldur's Gate 3 level na siya. Ooh. Ganun kaganda yung immersion tsaka yung world building niya. Kahit hindi ganun kaganda yung combat na bubuhat ng ibang elements ng game. Yung experience mo. Kasi literal nag-e-explore ka sa kung paano pumutok yung Skyrim dati nung una siyang lumabas. Parang ganong level siya para sa akin. Yung hindi ka makatigil, tapos explore ka na explore, tapos may makikilala kang tao, may makuha kang quest. Tapos yun, ano na siya, libot-libot ka na lang hanggang makakuha mo lahat nung gusto mong gawin. Which is, tapos ano niya, yung skill system niya parang sa Skyrim din, which is pag ginagamit mo, tumataas yung skills ulit-ulit. Ganun. So pwede mong i-build yung tao na sobrang OP. Kasi pag na-max mo na lahat. Nice. Well, napakinggan ako na podcast niya. Hindi naman, I don't think na spoiler to. And na-pick rin yung interest ko. Meron siyang klase nung mga quest or mga ganap sa game na parang katulad sa Red Dead na parang kung nag-explore ka lang, may makita kang dugo, tapos it will parang pick your interest, tapos susundan mo yung dugo na yun, and then parang mag-activate ng isang side quest. Parang katulad dati sa Red Dead na yung may kung naalala niyo, parang may vandalism na na parang sign, tapos dugo yung pinangsulat dun sa sa bato. Tapos yun, susundan mo yung mga signs na yung mga words na yun, and it will lead you to a quest. Meron din ako narinig na nabasa siguro na tweet tungkol yan sa Kingdom Come Deliverance na good shit to yung parang tawag dito, pag kunwari nagnakaw ka ng damit, tapos dinakaw mo yung damit at sinuot mo, tapos magbalik mo dun sa town na yun, sasabihin ng NPC, but parang magre-react siya dun sa sa damit. Nangyari sa akin yan. Nasty. Kasi ginawa ganun, no? Natutulog siya, ninakaw ko yung susi, binuksan ko yung parang trunk niya, tapos sinuot ko yung damit, tapos kinausap ko siya, tapos nagalit siya. Parang ang kapal na mukha mo na nagsuot ka ng damit na ninakaw ko dito. Tapos, hindi ka basta-basta pwede magbenta ng gamit na ninakaw mo. Kasi may parang mark siya na stolen. So, kailangan mo ibenta sa ibang lugar. Punta ka sa Bira Mall, ganun. Parang ganun yung niya, yung dynamic niya. So, okay yung sobrang realistic at open-ended nung approach. Kahit sa mga quests, ang daming pwedeng mangyari na pag nagkamali ka, kailangan mo i-reset. Tapos yung save pala dito, may auto-save siya, pero sa certain points na ng game, saka pag natulog ka sa parang inn or sa kama na ikaw may-ari. Other than that, pag magki-quick save ka, kailangan mo gamit ng potion. Oh. So, yun pala yung parang medyo na lang ako, na I'm pretty sure okay naman siya, parang sa umpisa ng, as an outsider looking inside. Parang RPG siya, na ganyan, na mala Skyrim, pero may yung kailangan mong kumain tsaka matulog, right? Tama, di ba? Nagugutom tapos napapagod siya. Okay. So, pag nag-fast travel ka, hindi siya automatic mate-teleport. As in, may map, tapos makita mo yung tao mo naglalakad sa map. Okay. Tapos may doon, may fatigue, may food, bumababa habang naglalakad ka. Okay naman, pero hindi naman scarce yung pagkain. Parang ganyan ko. Hindi, sobrang daming pagkain. Tapos pwede ka pa malason pag nabubulok kasi yung pagkain Okay. Oh. So, kunyari, nakapatay ka ng deer, makuha mo yung meat, pwede mo siyang hawakan, tapos lulutuin mo sa, pag may nakita kang camp. Pero, napapanis. So, pwede mo siya, patuyuin, yung Ida-dry? Kung ida-dry mo.
Tapos, ano na siya, okay na siya. Parang beef jerky na yung dating. Nice. So, may food ka na on the go. So, ang galing nung mechanics niya. Kaya nakakatawa. Tapos, ano pa ba yun? Pwede ka maglagay ng lason sa pagkain ng mga tao. So, malalason sila pag kinakain nila. So, pwede mo rin ilagay sa weapons mo. Ay, So, kunyari may pana ka, lalagyan mo ng yung mga arrows, titip mo sa poison. Tapos, meron dong poison na pag tinamaan sila, hindi siya makatakbo. So, sobrang astig kasi. Lalakad sila palapit ng palapit sa amoy na pana mo. Ganun lang. Yun yung mga bagay na aliw ako. Ang galing. Super na pipik nga yung interest ko niyan dahil sa mga sinasabi mo tsaka sa mga naririnig ko din sa ibang tao. Hindi ko nga lang talaga alam kung saan ko siya i-fit sa schedule ko. Pero let's see. Malaki. Sobrang laki ng game ang time consuming siya. Kasi ngayon, 2 weeks na ako. Parang pa lang, 33 hours. Nasa 100 plus yun eh. So feeling ko di ko to matatapos bago lumabas yung Wilds. So 2 games ako. Pasundot-sundot. Gets. Ganyan din yung dilemma ko kasi currently, parang mga mahabang games din yung nilalaro ko. Pero ito naman yung sa akin, yung sa Like a Dragon. Patapos na rin kasi ako. Yung di ko na lang alam kung ipa-platinum ko siya or magpa-palette cleanser muna ako ng isang short game. Kasi feeling ko ngayon after ng recording natin, pag nag one session ako ng game, feeling ko tapos ko na. Hindi ko lang alam kung gaano kahaba yung chapter 15, ha. Pero kung relatively parang short lang siya, more on story, I think matatapos ko siya yung isang upuan. Maganda yung Like a Dragon. Paano ko ba sabihin to? I think kung may option kayo at hindi kayo kumbaga meron kayong time to burn, I would suggest na laruin niyo yung mga previous games, yung sa Yakuza bago etong Like a Dragon. Okay na entry point yung Like a Dragon kasi nga turn-based JRPG etc. Pero kung gusto nyong makuha or magland lahat ng ino-offer ng game, yung mga eksena, yung mga scenes, yung mga characters, I think much better na nakuin nyo rin yung mga previous. Pero kung wala kayong time, okay lang din naman to. Yun lang naman yung naging issue ko. Actually, hindi siya issue kasi nag-create siya ng another type of emotion. Ang imbis na parang nag-land sa akin yung mga ibang scene, nag-create siya ng curiosity na parang, anong meron sa character na to? Anong meron dito? Bakit siya legend? I think kung nalaro nyo yung game, yung mga previous games, alam nyo yung context, hindi ganun hindi siya mag-create ng curiosity kasi alam nyo yung story alam nyo yung context ng character na yan. So, ganun lang yung nangyari sa akin. So, yun lang yung masasabi ko. Pero, other than that, super good na game and super excited na ma-discover kung ano nga meron dun sa character na yun. And, di ko alam kung magdediretso ako sa Infinite Wealth. Pero yun nga kasi na-curious ako dun sa isang character. So, pag-iisipan ko muna kung i-explore ko muna yun. Other than that, wala kang ibang nilalako. Nakafocus ako doon. And looking forward sa Wilds. So, yun. Discussion proper tayo, guys. Matagal na natin to pinag-usapan tong Gris. Actually, parang ito dapat yung parang second episode yata or una, parang ganyan. I forgot na. Matagal na rin natin tong nalaro. So, habang pag-mingi ka ng update sa inyo, nakapag-notes ba kayo? Tandaan nyo ba yung game? Ako pa magsabi, parang ganyan. Tanda pa naman daw, and nag-notes naman daw sila. Ako nag-review pa ako, to remind myself kung ano yung mga ganap dito. So, mabilis lang muna na introduction dito sa Gris. So, it's a platform adventure game by Spanish developer Nomada Studio and published by Devolver Digital. The game was released for Mac OS, Nintendo Switch, and Windows in December 2018. Una pala siya na-release doon. Tapos for iOS in August 2019. For PlayStation 4, late sa PlayStation 4. Nice, okay. In November 2019. For Android in April 2020. For Amazon Luna in November 2021. And for PlayStation 5, Xbox One, and Xbox Series X in December 2022. The game has sold over 3 million copies. Dami nun, guys. Yes. Imagine nyo, siguro for context, ilang copies sold na yung Kingdom Deliverance? 1 million, right? 2 million. Pero isa triple A game yun. And siguro maraming factors to consider is syempre accessibility, tapos yung price point and sales. Kasi I think pag
kahit pag binenta nila ng sales yan, binibilang rin nila yan. Kasi iba yung copies sold sa mismong profit or revenue. Minsan na conflate ko yun eh. So, siguro umpisahan muna natin sa discovery netong game. Hindi ko na matandaan, Bon, kung ano yung discussion natin about this. Pero, I'm pretty sure may sarili kang story about it. Paano mo na-discover itong Gris? And ano yung nag-pick ng interest mo to play this game? Yung cover yung cover art sa Steam, naka-sale way back 2023. Basta isa to sa mga unang games na binili ko sa Steam. Nung nagka-Steam na ako at nagka-PC. Although, nung nilaro ko siya, binitawan ko siya. Okay. Kasi napikon ako. Na-skill issue ko sa platforming eh. Then, binalikan ko last year nung nag-podcast tayo. Kasi nga naalala ko, kung nga pala may Gris pala ako. So, natapos ko siya. Nice. Ikaw, Dre, ano yung mo na ito? Saan siya din sa cover, ano yung nag-pick ng interest mo? Sa inyo lang, kay Bonbon. Okay. Na-curious din ako nung sinabi niya. Tapos, ano siya, una ako nakita yung Neva. Narinig ko na yung Gris, pero nakita ko yung gameplay ng Neva, yung announcement trailer ng Neva. Tapos, naaliw ang ganda ng animation, ang ganda ng art. Tapos, nung sinabi ni Bonbon na, uy, try mo to, naka-sale, tapos, mabilis lang yung game. Sinubukan ko kasi, naman eh. Wala namang kawalan sa akin. And di ako nagsisi. Yes. Maganda siya. Yung pala, nabanggit mo yung magpigibak ako doon na mabilis lang siya, parang bite size, can be finished parang one sitting. Depende sa tao and yung time. Ilan yung total runtime nyo sa game? Kung naalala nyo pa. Parang ako nasa yata nasa 5 hours yata or 6 hours. Nasa ganun ako. Medyo matagal ako maglaro eh. And I don't think na accurate din kasi yung sa PlayStation. Nabubisit ako doon. Naglalaro ako ng Like a Dragon Yakuza dito sa PlayStation 5. 160 hours na ako yung runtime doon sa PlayStation. Pero pag nagsisave ako, kasi nakikita doon sa save pag nagsisave ka sa game, parang ilan yung total na playing hours. Nasa 60 pa lang naman ako. Ewan ko dito sa PlayStation kung bakit may bloat ng time. Siguro nagre-reload ka ba? Hindi. Hindi May mga madalas lang ako mag-hub, yung kunwari, diba, running yung game, tapos pupunta ka sa homepage. Hindi ko alam kung kinakount niya pa rin yun. I'm not sure. Pero yun lang yung naisip ko na kung bakit ganun kalala yung oras ko sa sa So, iniiwan mo yung PS mo? Pag ganun, minsan pag post ka, iniiwan mo lang? Hindi siya nakapost eh. Paano ba to? Nakapost siya sa in-game and then press ko yung PlayStation home button. So, naka-homepage ka, di ba? Tapos iiwan mo na lang yung PlayStation minsan mo? nakakatulog ako nang nakaganon. Feeling ko yun, kumakain. Possible na. Pero tangan laki, 100 plus hours. Laki ng develop. But anyway, kayo nare-recall nyo pa kung ilang oras nyo to natapos tong Gris. Kasi ang sabi dito, parang nasa kaya ng 3 hours 3 to 4 hours. Kaya. Pag gagawin mo yung iba, kasi binalikan ko siya para makuha yung extra scene. Inabot ako 7.5 hours. Kasi walang skip hindi ka pwede mag-skip ng cutscenes. Yung mga 7.5 hours yung sa akin. Ikaw, Bonbon? Nakahiya naman. 18 hours ako eh. Okay lang yan. Ninamnam mo yung game. Sulit sa'yo. Sulit sa'yo. Hindi, may mga pinaulit-ulit akong parts doon. Tapos, ang 9 hours kasi doon, yung 2023 na unang run ko na sobrang di pa ako magaling mag-performing. Okay. Yun. Gets. Yung pala, mabilis lang din ang history dito sa game. Yung Gris, na-develop ng Nomada Studio. Kung di kayo familiar, Gris was developed by Nomada Studio, a Barcelona-based company which was formed after a chance meeting between two Ubisoft employees, Roger Mendoza and Adrian Cuevas, and artist Conrad Rosette. I'm not sure kung tama yung pronunciation ko. The two met Rosette while attending a going-away party held for Cuevas, who was temporarily moving to Ubisoft Montreal to work on Rainbow Six Siege.
Rosette noted to Mendoza and Cuevas that he was interested in working on video games at that time. The two were interested in creating an independent game but lacked the artistic skills. So the three decided to form Nomada Studio. Ganda ng story nila. Tsaka, hindi Ubisoft na naman. Hindi to slight sa Ubisoft na. Pero guys, yung kunwari yung Child of Light, yung mga ganyan, or meron, hindi ko alam kung sa podcast natin yun, sa flagship episode yung na-discuss na, meron din parang same story na ganito, na parang galing sa Ubisoft na developer, tapos parang umalis sila, nag-create ng bago nilang independent na team. Usual to and parang, which is good rin naman, para at least, meron silang creative freedom dun sa nila, gusto nilang gawin talaga. Totally different to, working on Rainbow Six Siege. Oo nga, ang layo nun eh. Kaya nga Layo. Tapos, dagdag pa dito, sabi, intending the game to be a mix of Journey, kung hindi kayo familiar guys, magandang game din yan, Journey, and Ori and the Blind Forest. The game was designed with accessibility in mind. As such, there are no fail states. Yun din yung una ko napansin dito, parang wala siyang game over, literal na parang game over. A decision that proved to be challenging, which is gets kung bakit siya challenging sa developer standpoint, dahil nga usually ganun yung game yun yung parang to create a game, kumaga parang laging may challenge and then struggle, and merong yun nga, fail state yung mag-game over ka kasi mamaya siguro mapag-uusapan natin. Mendoza has described their approach as if there's a puzzle, you can probably finish it at the second or third try. When the puzzle is more complicated, we give the player options. Partway through development, the team consulted with a psychologist about the game's narrative themes of grief, especially the 5 stages of grief and depression, resulting in gameplay decisions to echo the turmoil of the main character. An example of this is how at the beginning of the game, the player is unable to jump, which helps reinforce the notion that something is wrong with this girl. Umpisa ko muna, magiging honest ako, hindi ko siya masyadong naiintindihan nung umpisa. Nakausap ko pa si Bonbon dito, sabi ko, sino ba yung namatay dito? Ano ba? Jowa niya ba yun? Kasi wala naman sinabi na nanay, wala naman sinabi na relationship. Sige, let me back up. Guys, kung nakikinig kayo at hindi nyo pa nalalaro, I'll try to paint a picture. Environmental storytelling yung ganap dito sa Grace, right? Walang dialogue, walang narration, walang ganon. May makikita lang sa mga environment yung color, yung usage of colors, tapos yung sa mga achievements, kasi nakalagay din sa achievement kung makukuha mo yung mga tawag dito, mga trophy, ganyan. And then yung colors nga mismo, yung nasa achievement din, yung green, yung yellow, red, ganyan, etc. Tapos may mga statue. All throughout the game, lagi pinapakita yung statue, na may babaeng statue. Malay ko ba kung nanay yun? Wait, pwede ba akong Sige. Nung first ko siyang nalaro, naintindihan ko na kagad na it's about losing someone important dun kay girl. Kasi 'di ba ang first scene, nawalan siya ng boses, hindi siya makatalon, tapos sobrang bagal nung lakad niya, and white and black. Tapos kasi ang hint doon, may statue ng girl na malaki. 'Di ba? Tapos para makuha, may achievement doon yung denial. Kasi para makuha yun, babalik ka sa nilakaran mo. Pabalik. Yun yung scene na parang nag-give away na sa akin na na baka mother niya to. Kasi kumakanta si Gris nawalan siya ng boses, 'di ba? Ito. Symbolism lang yun. Pero okay lang. Abstract kasi masyado Totoo. And ang ganda rin nun kasi guys, yung story achievement tsaka trophy pertaining to colors. Kunwari, green, yellow, ganyan, etc. Pero, yung sinasabi namin na parang denial, ganyan. And then yung anger, yung depression, mga ganyan-ganyan. Additional trophy siya na meron kang kailangan gawin. Katulad ng sinabi ni Bonbon kanina, yung sa umpisa. Kasi siya 2D style na parang Metroidvania, yung ganyan. Hindi siya, kailangan mo bumalik sa left side, dun sa screen, which is, ang galing nga, which is denial, kung parang babalikan mo kung ano man meron dun. And then dun magpop-up yung trophy or achievement. Pero, yun nga, disclaimer, hindi ko masyadong naintindihan yun.
nung sa umpisa. Kaya nung natapos ko, sino may namatay? Jowa niya ba? Tapos kunin mo yung secret ending. Okay, on my defense, di ko pa naman nakuha yung secret ending dun. Sa secret ending dun, mas klaro kung anong nangyari. Pero anyway, ikaw ba, Dre? Nagets ba? Nanay yung dito? Hindi rin. Nag-gets ko siya nung nakuha ko yung parang secret cutscene. Doon ko lang naintindihan. Ay, okay. Yung kinokolekta pala niyang constellation ba yun or stars? Yung tuldok na puti. Yun yung memories, diba? Tama ba? Memories. Yun. Doon lang siya nag-sync yun. Okay. Nice. Tapos, sige go, Bonbon. Isasabihin sana ako. Pero, tawag yan, even before ko makuha yung secret ending, nagets ko siyang nanay kasi chapter 4, alam ko 4 yun eh, yung may malaking statue tapos nandun siya sa palad. And then, di ba all throughout the game, every time na nandun siya sa palad nung woman na statue na malaki, para siyang sinasapian, di ba, lumilipad siya. Tapos may nagdadagdag ng color. So, doon ako nagka-idea na baka mama niya to na namatay. Kasi consistent yung mukha ng babae na malaki eh. Tapos lagi siyang nakaganon. Tapos si Grease, alam mo yung parang pusa na ginagawa ko talaga yung position eh. yung nakaganon, parang baby na Oo, yung baby na parang, ganon. Doon ko siya lalo na doon sa dulo, yung medyo buo na yung statue ng babae, tapos biglang nawasak. May ganong scene doon eh. Nice. Galing mo But anyway, yung Gris, syempre na-research ko to, nag-research ako about it konti. Spanish word pala siya for gray. Common knowledge ba? Hindi, ako kasi hindi. hindi ba? Sana hindi kasi nagmukha akong tanga doon kung na-research ko pa yung ibig sabihin ng Gris. Pero for me, hindi siya parang common knowledge kung maki berde. Parang ganun, di ba? Tama ba? Spanish yung berde, di ba? Ata. Di ba? Alam ko. Parang ganyan. Berde. Ata. Asul. Parang ganyan. Alam ko pero yung Gris, hindi ko alam na gray siya. So, na-research ko, ang ibig sabihin ng Gris sa Spanish is gray. Yung color gray. And gaya ng sabi ko kanina, yung usage of color dito sa game, yun yung quote-unquote way of storytelling. Kasi, ganito may ganitong mechanic dun sa game, guys, na parang gray mo na yung lugar, tapos pag na-restore mo na yan, magbibigay ng color. Yun nga, babalik yung mga story related na mga trophies, yung red, yung yellow, blue, yung white. Blue, white, ganyan. Mare-restore mo yung color. So, parang signifying or implying bumabalik na yung nawala kay Gris dun sa character nung namatay yung jowa niya, hindi yung nanay niya. So, ganun. Kaya guys, meron ba kayong ibang insight pa dito? Kasi maliban dun sa colors, kasi nga, katulad nung nabanggit ko kanina na 5 stages of grief, hindi ko rin talaga to maintindihan kung wala kasi siya talaga siya guys na word man lang dun sa game. Lalabas lang yung word na guide, di ba? Walang guide. Lalabas lang siya kung kinuha mo yung achievement na yun or yung trophy na yun. Meron pang certain parang kailangan mong gawin para makuha yung trophy na yun bago mag-pop. Kunwari merong yung para sa anger. Kasi nagtatransform siya dito. Imagine nyo guys na parang Metroidvania na may iba't ibang nakuha ang skill. Meron siyang skill dito na magtatransform siya na parang kulay square na mabigat. So, merong isang area dito sa game na to na kailangan may babasagin ka na ng mga statue. Magtatransform ka na parang pa-square. May certain statue ka lang na kailangan basagin. Hindi mo pwedeng basagin lahat ng statue. Pag binasag mo lahat or mali na basag mo, hindi magpa-pop yung trophy. So, para mag-pop yung trophy yan, may babasagin ng specific na statue and dun maglalabas yung trophy na anger. Tama ba? Alam ko anger yan eh. Anger. Yun. Dun lalabas yun. So, kung hindi mo ma-discover yun at hindi mo gagawin yun, at least for me, hindi ko malalaman, okay, 5 stages of grief pala to. Not unless, dahil nga magbibigay na ng idea kung nakuha mo yung una yung sa denial. Denial. Baka susunod dito yung iba't ibang stage. So, kayo ba? Ikaw muna, Dre. Anong experience mo dito sa gantong klaseng approach sa game? Nung
Yung unang laro ko sa kanya, hindi ako nag-expect ng kahit ano. As in, tuloy-tuloy lang talaga ako. As in, inabsorb ko lahat nung binibigay nung mga scenes. Mm. So, hindi, parang, paano ba to? Hindi ko hinahabol kung may ma-unlock man ako or hindi. Parang tuloy-tuloy lang. Which is, masaya siya kasi, may sense of discovery ka dun sa game. Kasi wala talaga ako idea tol, ano to. Tapos biglang, uy, may nagbago yung kulay. Tapos may bago na akong ability. Tapos ang ganda rin nung kung paano nagpe-play yung sound Yes. dun sa game. Yun nga, nung nakuha mo yung ability na bloke, yung magiging bloke ka, may scene doon, yung maglalakad ka sa parang desert. Tapos, may hangin, di ba? Oo. Medyo na-anxious ako doon sa music nung hangin. Tapos, yun, gagamitin mo yung, uy, pwede mo pala gamitin itong bloke para hindi ka malipad. Hanggang makadating ka sa next level. Tuwang-tuwa ako doon sa ganun. Yung tinutukoy mo ba, yun ba yung parang may inkantado? Kung may gumagano na parang ganun. Naka-anxious eh. Singer ka pala. Kasi baka magkaroon lang ng idea mo nakikinig sa atin kung, without searching. Kasi available yung music guys sa Spotify. So kung trip nyo, pakinggan nyo dun. Super ganda. Pwede siyang I think pwede pang zen mode. Pwede pang habang nagkakape, habang nag-iossi kayo, anong trip nyo, nakatingin kayo nasa UV Express kayo, nakatingin kayo sa salamin. Parang pwede siyang ganun. Pero siguro sa madaling salita, atmospheric. Wala siya yung mga lines parang may lyrics Hindi rin siya yung parang something to hype you up. More on parang atmospheric. Yun I think siguro yung word to describe it. Or meron ba kayong ibang dun? Yung sa akin, parang may ini-invoke siyang emotion dun sa scene Kasi, ang galing nung pasok ng music at certain points. Kunyari may na-encounter kang semi-boss fight, kung boss fight ba yung tawag dun. Sakto magbaba. Alam mong may bagong ganap. Kasi pag yung normal lang, chill yung pace, chill yung music. So at least, feeling ko without text instructions or dialogue, dun nila binawi na naka-cue nila yung players dun sa music kung paano nila pinapasok, which is ang galing. Nice. Bon. Tawag yan? Mag-add lang ako dun sa Sandstorm na music. Nung una ko nilaro yan, kinikilabutan ako. As in, nag-goosebumps ako. Tapos, alam mo yun, bilang player, matatakot ka talaga kasi pag marinig mo na yung music, alam mo nang may paparating ng sandstorm. Tapos, pag hindi ka kasi nag-square or nagtago sa mga buildings, babalik ka sa sa starting point. Tapos parang at the same time, mafe-feel mo na helpless yung character mo kapag paulit-ulit ka. Kasi syempre, bonak ako maglaro. Ulit-ulit ako sa part na yan. Kaya ang hirap i-timing pero maganda. May trophy related rin itong portion na to kung maalala nyo. Yung parang hindi ka gagamit nun. Yung kailangan matimingan mo yung punta mo dun sa shelter dun sa meron. Diba? Meron siya. Trophy related na ganun. So, hindi ka dapat gumulong. Dapat di ka madala nung hangin. Good shit. Pero, yun nga, ang galing ng sinabi ni Dre, totally agree. Dahil nga wala siyang narration, wala siyang dialogue. Ang storytelling dito is dun sa environment, sa colors, tsaka sa usage, mainly sa usage nung music and sounds. Kasi yun talaga yung mag-cue kung ano yung, I would say, kung ano yung emotion na appropriate for that scene. Is it parang anxious na scene? Kailangan nakakatakot? Or parang ma-excite ka, ma-hype ka? Boss fight, ganyan? Or may nangyaring bago? So, magaling yung part na yan. Ibato ko na lang din dito muna bago ko makalimutan. Feeling ko makakalimutan ko. Pinakaayaw kong stage yung yung sa dulo. Sinabi ko to kay Bonbon nung nag-uusap kami. Yung babaliktad ka,
Ako rin. Oo, Ako rin. oo. Putik yan. Tangina na ano yung, alam mo yung parang, ang tawag doon? Ano ba tawag sa word na yun? Yung uneasy ba yun? Hindi yung parang, hindi mo alam, parang, Nawawala yung sense of balance oh, mo. yun, tsaka yung control Ganun. mo, yung direction, putang ina, naiinis ako doon sa part na yun. So, hindi siya, Inikot mo ba ulo mo? hindi naman, hindi naman. Hindi siya fun experience. Hindi kasi siya katulad ng parang ano eh. Hindi na rin naman kasi to bago yung gantong game design. I think meron din to sa Blasphemous. I would say meron din baka meron pa nito sa Hollow Knight, baka wala yata sa Hollow Knight. Pero most probably sa mga Metroidvania ng mga game, ano to eh, usual trope to yung ganito, yung babaliktad yung mapupunta yung character, yung tinutukoy ko kasi guys, yung character mo pupunta sa ceiling. Naka-upside down. Oo. yung gravity nagbabago. Yun. So, and then gagamitin din siya sa sa platforming na parang kunwari meron kasi na parang kunwari may imagine niyo guys sa isang screen yung gitna nun, yung pinakagitna ng screen mo. Hindi pag umabot ka doon, babaliktad ka, papunta ka sa ceiling. So kailangan mong tumalon doon sa kabilang side. So kailangan pag tumalon ka, hindi ka aabot doon sa gitna. Ita-timing mo bago ka mag-double jump papunta. Doon ako naiinis, paulit-ulit ako, tapos babalik ka ulit sa kabila para bumalik yung gravity. So, ang hassle ng part na yun. Pero kailangan ko lang ilabas. Kaya kwentuhan niyo ako dun sa experience niyo doon. Ikaw man na, Bonbon. Same ba? Nainis ka rin ba doon? Oo. Ano tawag yan? Yung inis ko more on so nalilito ako sa saan ako titingin. Kasi 'di ba hindi mo naman nakokontrol yung camera sa grease. Tapos may certain part doon, yung alam mo yung may parang pabilog na part, yung circle na tapos may gitna lang, then yung platform niya may mataas sa gitna, may mababa dito, tapos kailangan mong tumalon dito. Sobrang liit lang ng pagitan nun, tapos hindi ako makapag-zoom in. So parang tsatsagain mo talagang timingan yung talon na hindi ka babaliktad. Di ko alam kung magme-make sense to sa audience, pero laruin nyo na lang para mag-gets. Ganun siya. Totoo. May mga ganun-ganap na super hassle. Kaya ito yung pinakayokong part dito. Ikaw, Dre, anong experience mo dito? Ganun din ako nung pagpasok pa lang ng stage. Tapos nakita ko may baliktad na. Parang na-stress na agad ako. Kasi yun nga, nagbabago yung polarity mo pag lumagpas ka doon sa gitna. So, may alam ko may isang section doon, kailangan tatalon ka eh. Tatalo ka sa gitna, tapos bago ka hatake ng gravity, kailangan mo bumaba uli. Para mapos sa kabilang platform. Yun, doon ang pinakaayaw ko. Tapos nalaman ko na yung kasi babalikan mo siya para makuha yung memories, di ba? Ni YouTube ko na yun. Kasi ayoko nang i-discover yung area. Para matahos na. Speaking of yung ganyan, YouTube, yung walkthrough or mga guide, meron akong certain rule sa sarili ko. Sa akin lang to, hindi ko sabi na ganun din dapat ko ya. Attempt talaga ako, let's say siguro mga 1 hour, 2 hours, so siguro mga 5 to 10 attempts. Pag di ko talaga makuha ko or anong dapat gawin, wala no shame. Putang ina, YouTube ko na yan, kuha ko na ng guide na yan. Kaya ba meron ba kayong ganun na ganap sa game? Kumbaga ano yung nililimit yung sarili nyo na, okay, I think na-try ko na yung best ko, hindi ko talaga ma-figure out, i-google ko na to. Ikaw, puzzles? Puzzles. Sa puzzles, hindi sa iba, kasi I think may iba't tong way tayo pagdating. Pero yung sa puzzles lang, katulad yung dito sa Gris, yung pagkuha ng mga memento. Anong rule mo sa sarili mo, Dre? May ganun ka bang Depende siguro sa kung sa nararamdaman ko nung panahon na yun. Pag tilt na, matik mag-ano na ako, mag-search na ako niyan. Ganun din sa sa FF Rebirth, yung Queen's Gambit. Okay. May certain matches doon na nakabaliw. Yun ba yung parang magsasolve ka ng puzzle? Yung hindi siya match, literal, pero may certain move ka lang para matalo yung gets. Yun, na ko doon. Kasi yung ibang matches, pwede mong dayain sa sa deck mo, 'di ba? Yung build ng deck mo. Pero yung mga puzzle, doon ako medyo
nahihirapan. And mas mahirap sa Metroidvania kasi kahit alam mo na yung gagawin, may skill ka pa rin kailangan na gawin, di ba? Yung talon, yung tamang timing. So, ayun, yun din yun. Kahit alam mo na, execute mo pa rin. Mag-piggyback lang ako dun sa sinabi mo, Dre, tapos ibato ko kay Bonbon. Ang ganda nung point na yun, depende kung ano yung nakaramdaman mo. Kasi parang magandang barometer rin yun sa akin. Kasi gaya nabanggit mo yung sa Queen's Gambit. Ano tawag doon? Queen's Gambit ba? Ano? Queen's Gambit ba? Sorry. Ano Hindi wala. Ano mo tang Basta yung card games. yung card game. Basta yung card game sa Rebirth. Never ako nag-guide doon. Pero, Sinaga mo? Sinaga ako. Pero dahil nag-enjoy ako, dahil mahilig ako mag-chess, mahilig ako maglaro ng ganun. So, parang nare-relate ko siya. Mahilig din ako nung nagoyo na nga ako dati sa Pedro Hill. Parang uuwi na lang ako. Putang ina, may nakita kami yung nakatambay naglalaro ng chess. Tapos, pag nakinood ka, hindi kaya, may bubulong sa'yo eh. Hindi, kaya mo yan, pre. Gusto mo, solve mo, kaya mo yan. Tangina mga sindikato yata yung mga pinagtulungan lang ako. Hindi ka alam kung familiar kayo dun, guys. Meron dun sa Pedro Hill, yung chessboard, nakalatag na, tapos parang sasabihin lang sa'yo, 2 moves mate, tapos susugol ka ng 100 pesos or 300 parang ganyan. Alam mo yan? Alam mo ba yun, Trey? Hindi. Pero grabe yun na 2 moves. Syempre, utang na. Tapos nabuyo pa ako ng mga meron. Hindi, kaya mo yan. Mamamatin mo yan. Ganyan. So, mahilig ako sa ganun. Anyway, gusto ko yung point na yun. Depende sa emotion. Depende kung gaano ako ka-tilt. Tsaka ako mag-google or mag-guide. But anyway, ikaw, Bonbon, paano yung approach mo sa ganitong bagay? Wala yung audio mo. Wala ka audio. Sorry, pinatay ko, tumatahol yung mga aso eh. Pag tinry ko siya ng mga 5 times, tapos pag feeling ko stuck na ako, hahanap na ako ng guide. Tapos, ayun, pag na-solve ko na, back to regular gaming. Alam niyo yung part na umuulan? Hindi man parang umuulan. Parang third part yata to eh. Yung tatalon siya sa mga trees na parang, nagbabago yung shape? Oo, nag-change ng shape. May part doon na na-stuck ako, yung isang diretso lang sila. Tapos tatalon-talunan mo siya, tapos kailangan mo umakyat sa taas, 'di ba? So may certain ka lang dapat na tatalunan kasi kada apak mo magbabago siya. So kailangan mong tumalon agad. Mga siguro tinry ko yun ng 10 minutes, tapos nung napikon na ako, ayun. Humanap na ako ng pattern na susundan. May mga ganun nga siya na portion dito sa game. I think wala namang problema dun. Whatever floats your boat, you do you. But then again, I think depende lang siguro, assumption ko lang. May iba't ibang siguro, type of gamer o kung ano man yung sinet nyo ng rule or sa sarili nyo kung kailan kayo gagamit ng guide. But then again, bahala kayo sa buhay nyo. Isang gusto kong pag-usapan dito kasi I think ito yung pinaka maliban nun sa music. Ayun pala, sorry, bago ako makalimutan, putang ina. Wala siyang guys, yung game na to, wala siyang literal na combat. Hindi siya yung parang Metroidvania na Hollow Knight na lumalaban na may weapon. Ito yung malaking difference sa Neva. Nung nalaro ko yung Neva, meron na kasi. Yung parang laban-laban, di ba? Ito wala guys, platformer lang talaga siya. Meron siyang mga, gaya nung sabi kanina ni Dre na parang boss fight, pero hindi mo siya lalabanan eh. Meron kang gagawin lang eh. Kunwari yung, i-ring mo yung bell. Yan, para matatalo yung parang mga black substance crows, or something, or crows, mga ganyan. So, wala siya yung literal na usual na combat guys na may weapon ka na atakihin yung kalaban, wala siyang ganun. But, anyway, bago ko mag-proceed dun sa talking point about art style, anong read nyo doon sa black substance or anong tawag doon, material or crew? Yun ba yung grief mo na parang trying to halt you from moving on? Yun ba yun? Yun ba yung representation nun or symbolism nun? Sa akin hindi. Ano sa'yo yun? Ano sa tingin mo yung black na yun na pumipigil sa'yo? For me yung mga mga mini boss, feeling ko anxiety ni Grease yun. Kasi si Grease yung babaeng character eh. Tapos yun yung nagsastop sa kanya from moving on dun sa process ng nararamdaman niya. Dun sa pag-recover ng voice. Lalo dun sa puta.
Pwede ko ba 'tong i-rant? Oo, rant mo. Alam niyo yung sa blue na part, yung sa chapter na yon, yung underwater, tapos 'di ba may hahabol sa'yo na parang whale. May isang part dun na sobrang nagulat ako, puta. Kasi akala mo wala na siya, bigla siyang gumano. Oo, sa huli. Tapos sabay na sabay kasi yung music dun. Kaya Galing, talagang no? naano ko. Yun lang naman yung kaya feeling ko more on anxiety siya kasi yung anxiety parang iba-iba siya ng intensity eh. Iba-iba rin ng form, no? Tsaka ng kung saang banda. Ang ganda rin ng part nun, meron ding achievement yan, meron din siyang trophy. Yung sa underwater, yung parang hindi ka makakagat nung nung mahabol sa'yo. Pagong ba yun? Pagong ba? Hindi ba? Eel? Whale? Yung eel or yung parang kalaban sa Little Mermaid. Tama ba? Yaman lang kayo. Pero ikaw, Dre, anong may ibang read ba doon or agree ka sa sinabi ni Bonbon na it's a parang symbolism or representation ng anxiety ng character? Feeling ko ito yung black yun na yung grief na or yung loss tinatakbuhan niya siguro. Yun yung basa ko. Yung loss nung nanay niya. Makes sense rin. Na nagka-catch up sa kanya. Na kailangan niyang harapin na yung loss. Ayun. Nice. Yun din yung kasi, yun yung parang gaya na, yung nasabi ko na rin naman kanina, pero yung structure kasi ng game guys, yung parang nare-recover yung bawat yung color. Tapos may kaakibat nga na achievement with regards to the 5 stages of grief. And siguro ayun, mag-transition na ako dito sa art style and doon sa yun kasi yung pinaka-striking dito eh. Siguro mag-disclaimer lang din ako. Dito ko kailangan, I'm not sure kasi baka meron din siyang insight about it. Hindi kasi ako artsy. Hindi ako yung parang pupunta ng museum, titingin sa painting, ganda emotion. Ito yung emotion na, tangina yung magpapapicture ka pa, Instagrammable. As if naman naiintindihan mo pa talaga, nag-invoke talaga ng emotion, Lods. Talaga ba? Ganda na. Ito talaga, ang inaano talaga ng dito, ng artist dito. Anger. Ina. Hater ba ako? Parang hater ako, no? Oo, medyo hater, no? Hindi, pero kasi, napapaisip rin talaga ako. No judgment, pero mukhang ginajudge ko na kayo. Minsan pag may nakakita kang picture ng kaibigan ko or kahit di ko kaibigan, yung alam mo yung angulo na nakatayo ka doon, tapos may painting, tapos parang alam mo talagang stage na baby, picturean mo ako dito, titingnan ko yung painting. Yung ganong vibe. Baby. Minsan pumapasok sa isip ko, totoo ba talaga? Tapos may caption ka na kung gaano ka na-move nung painting. Totoo. Nice. Good para sa'yo. Pero parang so, gusto ko lang i-disclaimer yan. Hindi ako ganang tao. Hindi ko masyadong naiintindihan kung ano yung nakikita ko lang siya as a magandang design or parang kunwari pag may abstract na painting na parang tangina super interesting nito pero hindi ko siya kayang himayin, hindi ko siya kayang sabihin na eto yung gustong iparamdam ng artist dito sa painting na to. And yung Grease kasi tinitake ko siya as ganun, isang malaking moving na painting, series of painting na nagkukwento. Meron akong mga konting nakukuha ko yung konting emotion pero hindi ko siya napipaintpoint gaya ng sabi ko kanina, hindi ko alam na nanay niya pala yun, akala ko jowa niya yung namatay, parang ganyan. Pero kayo ba? Ano yung paano may heavy lifting yung art dito, pero paano kayo na-capture or kung na-move man kayo nung art style? Sige, ikaw muna, Bonbon, kasi ikaw yung artsy sa atin eh. Pero disclaimer lang din, hindi ako yung artsy na katulad mo, na katulad na dinescribe mo nagpo-post sa Instagram tapos yung background mga painting. Pero anong thoughts mo ba doon? Sa tingin mo ba naiintindihan nila talaga yan? Pwede naman, no? Actually, sige. Okay lang naman kung makancel ako, pero judger ako eh. Yan yung kinaiinisan kong mga tao pag nagpupunta ng museum or kahit yung sa mga convention. Yung mga nagsiselfie, tapos sa likod nila painting, tapos wala na, alis na sila after. Di man lang mag-effort, basahin yung description dun sa box. Sa National Museum, ang daming mga ganun dun.
Kasi kami nung mga friends ko nung nagpunta kami dun, tinitingnan talaga namin lahat, isa-isa. Tapos parang 'di ba dahil kailangan sumunod sa flow ng tao, yung pila, nakatenga sila dun papa-picture sila isa-isa, akala mo ano. Tapos ang laki-laki nung sign dun sa isang part na parang, no taking of pictures, no taking of videos. So yung mga tao nag-aano. Anyways. Pero gets kita, nainis talaga ako doon. hindi naman lahat. Hindi ko nila, kasi baka meron naman talagang tao na naiintindihan, nag-gets, na-move talaga sa painting na yon. Pero I would assume putang ina, pang Instagram nyo lang yun eh. Pero sige, go. Pag-IG. Go, Banban. Uso kasi, charing. Nung nilalaro ko to, actually, ang dami kong mga screenshots. Kasi halos lahat ng scene, pwede mo siyang i-wallpaper. Tapos, gusto ko kasi yung style na ganito. Minimalist. Hindi siya ganun ka-detailed. Hindi siya 3D. 2D siya. Lines lang yung malinis. And then, yung use ng colors. Para siyang watercolor splash. Ganyan. Kahit yung face ni Grace hindi rin siya ganun ka-detalyado. Para nga siyang, tawag niyan, if familiar kayo sa style ng mga children's book, ganun yung pagkakadrawing sa kanya. Sobrang simple lang, pero magigets mo kung ano yung pinoportray ng scene based dun sa mga shapes, ganyan. Kaya sobrang ang basic niya, pero at the same time, ang ganda. Nice. Ganun. Ikaw, Dre, anong mo dito? Anong thoughts mo dito sa art style or dun sa environment, kung paano yung presentation niya, etc.? Yung sa nawala yung audio mo, Lods. Okay na. Yan, okay. Yung sa opening nawawala ulit, sorry, ba't kaya? Nawawala ba, Bon? O sa akin lang yan? Naputol. Okay, sige. Hindi ko marinig si Kuya Dre. Ako din. Wala. Mic check. Yan. Ba't ganun? Hindi ko rin alam. Hello? Baka sa internet, pero parang okay naman. Hala. Teka lang Ngayon mabilis lang. Sige. Lang ako. Sige. Pag-advertisement tayo ng pusa. May summer pakita kita sa kanila. Wala si Summer. Diba may chan niya, may hati yan. May peklat. Hello. Ito yung necessary pusa Yung survivor, no? 7 years old na to sa March. Ilan? Hindi na siya masaya. Oo nga. Chill na. Nagagalit pa rin ba yan kahit 7 years old na? Or chill? Oo. Nagagalit pa rin? Ako lang nakakahawak sa kanya ng ganyan. Yung mga kasama ko sa bahay, kinakalmot niya. Tsaka pag mali ka ng himas, mangangalmot siya. Kunwari yung buntot niya, ganyan-ganyan. Diba ganun-ganun yan? Automatic, maya-maya mangangalmot yan pag na ganun ko. Nagugupitan mo siya ng koko? Ng ikaw? Hindi Hindi ka ba nagugupit ng koko? Ng pusa mo? Ng pusa? Hindi. Marami silang scratch post dito. Okay. Yung buong bahay na namin. Gets. Okay na, Dre? Okay na. Nawawala talaga, Lods. Napuputol. Pwede ba ako mag-recon? Sige. Lang. Okay lang. Okay. Recon ako Sige lang. Ikat mo na lang siguro yun, boss. Kakat ko na lang. Hello? Ayan. Hello? Okay na? Yan, Hindi okay na. nawawala. Okay. Sige. Ayun. So, mabalik tayo. Yung sa akin, yung title screen nung Grease, di ba, paglabas nun. Magsa-slide. Alala parang magsa-slide siya. Tapos may kita mo yung magzo-zoom out siya. Tapos may kita mo yung parang mundo. Yung environment. Doon ako na-captivate. Tapos yung isa pa is yung stage ng yung may apple. May papakainin ka na apple. Oo. Yung hayop. Ay, yung hayop. Yung something yung may friend ka. Tuwang-tuwa ako doon. Doon ako naaliw. Ang galing. Tapos may yung details na pag tumalong ka doon sa platform, magsi-shake siya. Yung mansanas. So parang, pwede yatang tatapakan mo para makain niya. Yun. Tapos doon ako natawa yung stage na yun.
May trophy rin yun eh. May achievement. Nakuha ko yata yun eh. Yung napakain mo yung mga apple sa kanya. Totoo. Yung sa akin, actually, paano ba i-describe to? May naka sa adjective eh. Disclaimer muna, etong ninote ko kasi to, bago pa ako mag-research, pero mamaya papaano ko siya sa, itutuloy ko yung point ko na backup na ng research. Medyo natutuwa rin ako ng konti. And medyo related rin dun sa sinabi ni Bonbon kasi halos same lang din dun sa na-observe ko. Yung Grease, guys, and yung environment niya, yung style niya, bilang isang hindi naman artist or walang knowledge about it, ang una ko napansin ko doon is yung basic usage of shapes. Yung usage of basic shapes, tapos parang to form an object or parang design. Kunwari, small circle, i-add mo sa big circle, magkikreate ng another na tawag dito na object. Parang imagine niyo kung paano tayo, paano ba i-explain to? Nung bata tayo, di ba, parang meron tayong triangle, tapos meron tayong square, and then circle. Imagine mo yung dalawang object, yung triangle tsaka yung square. Pag kinumbine mo yung dalawang yung triangle tapos yung square, ano makikreate nun? Parang mukhang bahay, di ba? Parang ganun, magkikreate siya ng ganun. Or pag dinagdagan mo naman ng, kunwari, rectangle, nilagyan mo yung shape na rectangle, kinumbine mo sa ilalim na yung dalawang circle, magmumukha siyang truck, magmukha siyang sasakyan. Parang ganun. Nung nilalaro ko yung game, ganun yung napapansin ko. Parang basic yung mga shapes niya. Pero more on, hindi siya, sino ba ito yung director na parang yung cinematography niya, laging symmetric. Kasi ganun ko siya nakikita, yung parang kunwari long lines, tapos parang minimalist lang siya na hindi siya yung babaliin, hindi siya messy sa mata tignan, kaya ang daling tawag dito ma-distinguish yung mga shapes na ganito. Yun nga yung parang rectangle, circles, ganyan, square, etc. And eto na nga, nung nag-research ako about this arts, I'm not sure pero sabi sa research ganyan. Merong isang artist sa Spain, Spanish siya yata. Sorry. Inamali yata yung research ko. Pero yung name ng artist is si Jose Victoriano Gonzalez Perez, o mas kilala sa pangalan na Juan Gris. So, pinanak siya noong March 23, 1887. Namatay siya noong May 11, 1927. Yun nga, sabi ko kanina, better known as Juan Gris. Was a Spanish painter born in Madrid who lived and worked in France for most of his active period, closely connected to the innovative artistic genre Cubism. I'm not sure kung familiar ka dito, Bonbon. His works are among the movement's most distinctive art style, parang ganyan. So, yung Cubism, guys, I'm not sure kung tama yung pronunciation ko. Sabi dito, is an early 20th century avant-garde art movement begun in Paris that revolutionized painting and the visual arts and influenced artistic innovations in music, ballet, literature, and architecture. Cubist subjects are analyzed, broken up, and reassembled in an abstract form instead of depicting objects from a single perspective. The artist depicts the subject from multiple perspectives to represent the subject in a greater context. Cubism has been considered the most influential art movement of the 20th century. The term Cubism is broadly associated with a variety of artworks produced in Paris. So, sabi pa dito, the art style the game uses is called synthetic or Cubism. Basic shapes with lots of bright colors, and Juan had some of the most distinctive paintings of that genre. Siguro inspired lang or parang ano tawag dito, parang reference yung style nung art style nitong Gris, pero habang nag-research ako about it and tumitingin ng mga example nung Cubism, hindi naman siya 1:1, pero nandun yung idea. Kasi yung Cubism, gaya ng sabi ko nila, parang abstract siya, parang basic shapes, tapos parang magpo-form ng abstract, parang i-rearrange siya to form another object or another parang subject. Nagmamukha siyang abstract.
hindi naman literal na ganun sa Gris, pero yung usage of basic shapes and then yung bright colors, which is evident dun sa whole game na ang sarap lang sa mata. Hindi siya messy. Meron din kasing paano ko explain to? Merong klaseng art style kasi na messy siya pero hindi masakit sa mata. Parang may harmony pa rin sa utak ko kahit nakikita ko siya as messy. Parang napag-usapan namin to ni DP1, siya yung nagbigay ng example na ganito. At kasi art director siya, I think. Ang binigay niya na example, ang question ko pala is about sa sorry kung nabanggit ko na to at paulit-ulit ako guys, baka napakinggan nyo na to na sinabi ko. Ang binigay niya na example is sa Persona, specifically sa Persona 5. Sabi ko, bakit ganito yung DP1 yung sa Persona 5? Parang super ang daming nangyayari sa screen, ang daming ganap, pero hindi siya nag-translate sa akin as messy. Ang sabi niya sa akin, yan kasi yung style na parang meron siyang common theme na hindi siya umaalis doon. Kaya kahit ang daming nangyayari sa screen, ang daming mga effects, ang daming mga animation, hindi siya mukhang messy. Kasi same siya ng subject. Hindi siya humihiwalay doon sa style na yon. Kaya hindi siya nagmumukhang messy. Unlike kapag yung ibang type ng, let's say, ng art style siguro na nag-introduce ng iba't ibang style sa isang canvas, minsan nagmumukha siyang messy or yung parang rehistro sa utak natin mukhang messy kasi hindi siya harmonious tingnan. So yung ang dami kong setup, ang daldal ko, ang dami kong backstory, pero ang gusto ko lang sabihin yung sa Gris, harmonious siya. Best example na parang though merong mga scene dito na yun nga kunwari sa underwater segment nung game, yung doon sa hiniinisan ko na stage, kahit ganun yung emotion na nabibigay sa akin as an art or as a parang will take as an image, hindi siya masakit sa mata. Parang magaan siyang tignan. So yun yung sa akin. Sorry, ang dami kong sinabi. Meron ba kayong gustong idagdag doon or comment about it? Ikaw, Dre. Ano lang, nare-relax ako pag nung naalala ko na laro ko siya. Lalo na sa early stages, yung last lang yung medyo doon ako na-stress. Kasi may mga yung may mga tagong talunan na nagpatong-patong kasi yung mga lines. Parang hidden, kumbaga hidden yung dating. Pero dun sa first few levels, natutuwa ako. Nakita ko rin yung point na sinabi mo yung mga simple lines. Lalo na dun sa may sasakyan kang monster na bato, tapos magko-connect yung maglalakad siya diba? Tapos magko-connect. Tapos pwede mo nang talunan. Yung sa umpisa. Tapos meron din yung para siyang yung para may mga mechanical systems na umiikot. Mga windmills, mga windmills. Yung mga windmills. Yung pag ina-unlock mo, may bubuo na linya, tapos bababa. Ganun. Ang galing. Totoo. Yun nga. Ikaw, Bon, meron ka bang gustong i-add doon or reaction bilang artist? Ano mo pinagsasabi ko sa kanina? Pwede mo kang i-correct, pwede kang kung meron kang idagdag. Go. I-correct? Okay na yun? Hindi nga, go lang. Sige lang, okay lang yan. Kung meron ka. Pero, I don't think napansin nyo to, pero sana napansin nyo. Yung last stage, yung building na yun, yun din yung stage nung una. Ang difference, nabuo na siya this part. Tapos lahat, so parang siya, symmetry or umikot lang din. So yung mga places na pinuntahan natin, part talaga siya nung very first na wasak siya. Tapos di ba wala rin boses nun si Gris. Tapos nung nabuo na siya, nakakanta na siya ulit. Ayun, buo na ulit yung bahay niya dun sa umpisa. Yun yung last stage. Hindi ba so, yun parang, yung... Sorry to cut you off. Hindi ba yun yung... Hindi ba yun yung main hub rin? Yung parang lagi natin binabalikan after every chapter? Oo, yun. Yun din yun. Kung saan yun nandun yung constellation na aakitan natin. So parang nabubuo lang siya every time na may makokollect tayong color. May naalala ako, sorry.
Tsaka pala before Sige, go. ko lang 'to makalimutan, maganda yung design ng architecture. Kung familiar kayo dun sa mga yung mga bahay-bahay, yung mga pillars, lalo dun sa black and white na part, yung nalaglag ka tapos tinangay ka ng mga ibon. Gandang-ganda ako sa scene na yun kasi black and white lang yun, pero may impact. Totoo. Yun. Naalala ko pa pala yung isang pagiging Bon ako nung nakausap ko si Bonbon, I think nung natapos ko siya. Yung umakyat sa langit, ang basa ko doon, Ray, ano yun? Punta na ako sa langit. Oo. Tawang-tawa ako sa'yo nun. Sabi mo, ano yun, namatay na si Grease? Umakyat na siya sa langit. Hindi ko talaga siya naintindihan. And gaya ng sinabi mo, Dre, kailangan maging honest. Talagang nag-gets ko na lang talaga siya nung nakuha ko yung secret ending. Yun na lang talaga yung main giveaway na lang talaga. Na, okay, ito pala yun. Ito pala. Akala ko parang yung 5 stages of grief, isa sarili niya na parang namatay, parang ganun. Kaya nung last part na nabuo yung constellation tapos umakit, okay, nakamove na siya, punta na siya sa langit, parang ganyan. Bonak ang puta. Pero, yun, tapusin natin yung episode. Siguro last thoughts na lang and message sa mga listeners kasi meron akong na-discover, surprisingly, may nakikinig rin pala talaga ng spoilers na hindi pa nalalaro yung game. Meron palang ganong klaseng tao talaga. Siguro si Sans, isang example, wala na siyang pakialam na nakikinig siya ng mga spoiler cast. Itong Indie G. Wala siyang pakialam kahit napag-usapan kasi makakalimutan na rin naman daw niya. Meron akong pinsan si Leo. Gusto niya i-spoil siya kasi I think sa kanya, ang wiring sa utak niya is yung spoiler nagkikreate ng excitement lalo to play that game kahit alam na yung mangyayari. Meron din tayo sa executive producer natin, si Lancil na nasa Japan. Mas trip niya rin yung na-spoil siya, which is sa akin weird kasi unusual yun sa akin. Pero, para dun sa mga listeners natin na nakikinig pa rin ng mga ganitong klase ng content na spoiler cast. And ito kasi, ang spoiler cast na rin to, itong Indie G kasi pinagkukwentuhan natin siya in totality. Ano yung message nyo sa kanila or parang any last thoughts na lang, isama nyo na rin any last thoughts sa game, sa Gris? Ikaw muna, Bonbon. Laruin nyo. Masaya siya. Tsaka may bad na tinawanan kita pero in reality yung Gris, depende sa player yung interpretation niya. Kung paano mo maiintindihan yung story. Lalo kung wala yung secret ending. Kasi parang feeling ko yung gusto ng developers dito, binigyan nila ng creative freedom yung mga players na mag-imagine throughout sa gameplay kung ano yung interpretation nila. And I think it's one of those beautiful games na nagre-remind sa atin na hindi kailangan ng complex storytelling, maraming sabi-sabi, magulong mga graphics, mga realistic masyado. Parang ma-humble ka as a player kasi mariremind ka na hindi mo kailangan ng mahabang narration para makapagkwento ng magandang laro. Makapagbigay ng impact doon sa mga players mo kasi wala naman talagang dialogue dito. Tapos ang storytelling niya lang, music, yung art style, tsaka yung gameplay mismo. Kaya laruin nyo, worth it. Sobrang refreshing nung ganito. Nice. Yun lang. Ikaw, Dre. Ayun, ako rin, in-encourage ko silang i-try yung game. Para sa lahat siya, so if baguhan ka lang sa Metroidvania, okay na na-try mo to. Hindi siya mahirap yung game. Yun, kaya na sabi kanina, wala siyang game over. So, more on puzzle siya than a platformer. Kumbaga, yung dating. Ayun. Pero pag ka na, yung seasoned Metroidvania player ka, try mo pa rin kasi baka may ma-invoke na feelings yung game sa'yo. And siya, pwede mo siya gawing palate cleanser kumbaga. Kung kunyari may ka lang, naumay ka sa isang game
laruin mo to, tapos mabilis lang naman to eh. Kahit hindi mo i-100%, ano mo lang, start to finish mo lang, 3 hours. Goods ka na dun. Ayun. May enjoy mo rin siya. Nice. Then, same lang din ng mga sinabi nila. Highly recommended yung game na to. Certified Cubao Expo game. Tumali ka pala sa... Ito yung mga game na pag nasa belt mo na, nasa resume mo na, parang meron kang certain level of parang pride, #respect sa mga ganyan, mga circle of artsy ka na, no? Ganyan. Nalaman mo ba yung Gris? Nice. Ganyan. Pwede bang ilagay sa profile mo sa Tinder or sa Reddit mo? Anong favorite video game of all time mo, Gris? Ganyan. Pang-chane. Anyway, kidding aside, so maganda yung game. Gaya ng sabi ko kanina, naging honest naman ako. Hindi ko siya totally naintindihan, pero siguro i-quote ko na lang din palagi yung schoolmate ko na director ngayon, si Dwayne Baltasar. Kung familiar kayo sa kanya, nag-direct siya nung Excess Baggage, yung ano pa ba? Mamay Uming, basta ano pa yung mga dinirect niya? Basta meron siya mga dinirect na movie. Schoolmate ko siya sa Letran. And sa kanya ko nakuha tong line na to, nabasa ko sa status niya. Mas higit na may maramdaman kaysa maintindihan. Pag yung isang game o isang bagay may naipaparamdam sa'yo, though kahit hindi mo siya naiintindihan, I think that's good. Magandang sign yun. Kasi minsan, ganun naman din ang intention nung mga creators. Minsan kasi, okay, naiintindihan mo, naramdaman mo ba? May naramdaman ka ba about it? Minsan apathetic lang tayo. Nothing wrong about it. I think okay naman yan. Pwede naman sabay, may naramdaman ka, naintindihan mo. Pwede rin naman may naintindihan mo pero wala kang naramdaman. Pero wag kayong ma-discourage, I think, to try yung mga ganitong klaseng game kahit hindi nyo naiintindihan. Kasi I think, susugal ako at some point sa isang scene dito or isang stage dito, may maipaparamdam sa inyo na emotion. So, good shit yun. I think, sulit niyo yung game or nag-succeed yung game kung magawa niyo yun sa inyo while playing this game. So, yan. Try nyo, Gris. And, kung may budget pa, I think available yung bundle. Try nyo na rin yung Neva. So, available siya. Actually, hindi ko na-promote kanina. Shoutout rin sa ating mga Patreon subscribers and sa ating mga executive producers na sila Lance, Mark D. Vinagracia, Yvette Suzanne Solivilla ng The Ara Channel, si Kuya G at si Mike Rubio ng Xcore Gamer, at si Admiral RD Casimiro na nakauwi na. So, sana magkita na kayo. Tawag dito, kapag subscriber kayo ng Patreon, meron kayong access sa Nakama Game Access. And currently, tapos na yata ni Duckbird yung Gris. Di ko alam kung magnaneva siya. Pero yun yung kasi yung price na pinili niya. And eventually, pagtapos niya na yung game na yun, ilalagay ko siya sa Nakama Game Access, yung Gris, tsaka yung Neva. So, kung subscriber kayo, pwede yung itry doon. Pero, kung meron naman kayong budget, bilhin nyo na lang din kasi mura lang yata siya. So, para support na lang sa dev. So, yeah. Yun. Bonbon, Dre, maraming salamat sa time nyo. Anything to promote, shoutout, bago tayo magpahinga at mag-prepare sa Wilds, meron ba kayong gustong sabihin? Any parting words na ganap? Wala naman. Goods? Okay. So, yan, maraming salamat guys sa time nyo and sa lahat ng nakikinig. Kita-kits after ng Wilds. Siguro for sure maglalagay ako ng discussion thread sa Discord kung gusto nyo mga kwentuhan. Di ko alam kung sa bahala na, di ko alam kung baka mag-solo player lang naman muna kasi yata ako sa umpisa. Parang di pa naman yata needed mag-co-op. Pero let's see kung gusto nyo ng mga kasama. Super excited. I think ito yung parang co-op game at least na pwede natin i-try kasi hindi ako ma-co-op. So, kita-kits sa Discord and kita-kits sa Wilds. Dre, Bonbon, kita-kits after ng Wilds. Hanggang sa susunod na episode ulit. Bye. Bye. The
Gamesulog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesulog-show. The following names are current supporters and I'm eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sands, Lance, Mark Divina Gracia, Yvette Solivilla ng The Ara Ara Channel, Kuya G, Mike Rubio ng X-Core Gamer, RD Casimiro, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Big Chungus, Bernard James Cruz, Jacob Francisco, Franz Galapon, Arnel Pableo, MC De La Cruz ng GamePow, Mark Gerald Dizon, Benson Santa Ana, Kuya Benny, Dar Malyari, Silbs, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Luigi Tumulak, Shalene Rivera, Edgy Weeb, Mark Paha, Ray Anthony Rivera, Ben, Dre, Leo Cavite, Tommy, Storm, Jan Velasquez, Ronette Macalino, Teacher Isa, Christine Manuel, Albert John Gonzalez, and Cornflake. Maraming salamat sa inyo guys. The Gamesulog Show.